Itatry natin itong iba't ibang klase ng hotdog na nabili ko dito sa South Korea. Nabili ko lang to dito sa convenience store nila guys at kumuha ko ng iba't ibang klase. Itong video na to guys, na-request lang to sa akin ng followers ko. Kaya ayun, try na natin. Let's go! Unahin natin itong jumbo hotdog nila guys. Ang tawag nila dito is special for you. Taste test, the moment of truth. Sarap siya. Tapos meron siyang mga cheese sa loob. Sobrang meaty sa loob niya guys. Perfect siya pang ulam. Pero dito guys, ginagawa lang nila tong snack. Tapos literal guys, may mga cheese talaga sa loob oh. Yung mga hotdog lang nila dito, walang ketchup. Ganito lang, wala siyang binibigay na ketchup. Masarap naman siya. I-rate ko to ng 7/10. Next naman, try naman natin tong oily mini. Para siya yung luncheon meat ba yun? Yung parang nasa lata na maliliit. Parang ganito siya. Taste test. Sobrang crunchy niya. Bite size lang siya guys, kaya hindi ko mahirapang kainin to. Nagustuhan ko to. I-rate ko to ng 9/10. Next naman, try naman natin tong, hindi ko mabasa guys. Taste test. Para siyang sausage guys. Masarap siya kaso manghang. Masarap to kapag may kanin. Next naman, try naman natin tong taste test. Para siyang sausage guys. Hindi siya masyadong maanghang guys. Gusto ko to guys, i-rate ko to ng 10/10. Try naman natin to. Sobrang sikat nito dito guys. Paano ba ito buksan? Ayun. Try na natin. Para siyang cheese. Masarap siya guys, kaso nakakaumay. I-rate ko to ng 8/10. Next naman, try naman natin tong 1953. Taste test. Parang siyang gulay. Pwede na kaso mas manghang to kapag tumatagal sa dila. I-rate ko to ng 6/10. Hindi ko na talaga kaya yung anghang guys, kaya try muna natin tong sikat na drink dito sa Korea guys. So para siyang iced coffee pero ikaw magtitimpla. Tapos shake mo lang siya. Buksan mo. Yung mga tao dito sobrang hilig ng iced coffee, kaya sobrang lamig na iced coffee pa din. Next naman, try naman natin itong big na hotdog. Ayan, big ang nakalagay. So, gawa siya sa sibuyas. Masarap siya. I-rate ko to ng 9/10. Next naman, try naman natin itong para siyang barbecue, guys. Ang tawag nila dito, Max Bone. Perfect talaga kapag may kasamang rice. Alam niyo yun? May sipa siya ng anghang guys, pero kaya naman. Favorite ko na to guys. I-rate ko to ng 10/10. Last but not the least guys, try naman natin tong hotdog na puti. Ito. First time ko makakatikim ng hotdog na puti guys. Siling green pala to. Ito palang green na to guys. Sili pala to na green. Kaya pala manghang. Sakto lang siya. I-rate ko to ng 7/10. Wow! Sobrang tagal ko nang gustong matry itong prutas na to guys. Finally matatry ko na din siya. So ang tawag dito ay, hindi ko mabasa guys kasi iba yung nakasulat niya. Pero para siyang radish guys. Sikat to sa Korea guys kasi ginagawa nila tong pang side dish. Mura siyang binggala guys kung tanawan mo, pero dili siya binggala. Sobrang excited akong matry ito guys. Ano kayang lasa nito? Medyo matapang yung amoy niya. Oo. Yan siya. Tapos meron siyang juice dito. Ayan na. Sobrang bigat niya guys ha. Taste test. The moment of truth. Let's go. So natin dito sa ano niya.
Sobrang asim. Sobrang asim. Parang kang kumakain ng kabayo na mangga. Bumili ako ng mga pasalubong galing Korea. Titi-taste test natin sila. Let's go! Unahin natin to. Alam nyo, sobrang sikat nito guys sa Korea guys. Kahit saang store ka pumunta, maraming nagbebenta nito. Kaya na-curious ako guys. Gusto siyang itry. Ang dami niya palang laman. So, ang tawag sa pagkain na to ay milk. Try na natin. Taste test. The moment of truth. Let's go. Sobrang lambot niya lang. Sarap niya. Nagme-melt siya sa dila mo. At sobrang lambot niya. At lasang-lasa mo talaga yung milk. I-rate ko to ng 10/10. Next naman, try naman natin tong cherry corn snack. Sana masarap to. In fairness guys, mabango siya. Try natin. In fairness guys, sa amoy nito guys, sobrang bango. Yung amoy niya parang cotton candy. 8/10. Try naman natin tong Crayon Chinchan Chocobay. First time ko tong matatry guys, malamang. Okay, ang cute niya. Ito lang yung naman. Ay! May sticker! Sticker nga! Ang cute. Parang i-collect mo siya. So, ganito yung itsura niya guys. Para siyang Yahoo. Yung biskwit na tig-pipiso. Sarap! Para siyang cereal guys. Sobrang cute ng sticker niya. 9/10. Try naman natin tong lumpia. Akala ko sa atin lang yung lumpia guys, pero meron din pala sa Korea. Nagulat lang ako guys, kaya bumili ako at sobrang tagal ko na din hindi nakakain ng lumpia guys. Siguro elementary pa yung last kong kain. Tapos ganito na siya guys. Hindi niya siya kagaya dati na ganito. Ganun pa din yung amoy niya. Ganun pa din yung amoy niya guys. At ganun pa din yung lasa niya. Ganun pa din yung lasa at sobrang nakaka-nostalgic. Next naman, try naman natin tong, hindi ko mabasa, pero para siyang pepero, guys. Uy, naka-individual pack siya, guys. Meron siyang 3 laman. Sayang lang kasi naputol siya. Taste test. Oh my God! Para siya may popping boba. Meron nga, hindi ko binasa. Popping candy. Pakinggan nyo, guys. Natuwa ko dito, 10/10. Try naman natin to. Para siyang marshmallow, guys. Woo! Sobrang cute niya. Feeling ko same lang sila ng lasa. Iba-iba lang ng design. Try natin tong grapes. 6/10. Try naman natin tong para siyang lachaw, guys. Hindi ko mabasa kung ano to. Basta itatry natin to. Ito yung tsura niya. Taste test. Maanghanga. 8/10. Next naman, try naman natin itong Squid Game. Seaweed chips. Try na natin. Ito yung tsura niya, guys. Seaweed nga siya, literal. Taste test. Sarap. Medyo matamis siya konti. 9/10. Next naman, itong hindi ko mabasa pero parang sambag to, guys. Tignan nyo. Parang siyang tanghulo. Parang siyang tanghulo na sambag. Ano nga ang sambag sa Tagalog? Taste test. Ano ba to? Hindi ko maintindihan. Okay. Parang siya yung caramel, yung binibenta sa school, yung tagpipiso. Parang siyang ganun, tapos ginawa siyang tanghulo. 9/10. Nasa South Korea ko ngayon, guys, at itatry natin yung mga street food nila dito. Let's go. Unahin natin itong tanghulo. Hello. Okay, thank you, please. Try natin ang tanghulo dito sa Korea, guys. Grabe, ang laki. Sarap. Sobrang laki ng strawberry nila dito, grabe. Hello. One order.
Dito kasi guys, kung saan mo dapat binili yung pagkain mo, dapat dun mo siya kainin. Hindi uso dito yung bibili ka ng pagkain tapos kakain mo habang naglalakad. Ang sarap. Next naman, try naman natin tong baked cheese. Ayan. First time ko tong matatry. Yeah. So ito yung baked cheese guys. First time ko tong matatry. Nilagyan siya ng parang sauce or ano ba? Condensed. Try na natin. Weird yung lasa niya. Di ko alam kung anong cheese to guys, pero na-weirduhan lang ako na nilagyan siya ng condensed. Sobrang lamig dito. Sobrang lamig ngayon sa Korea guys, pero ang dami pa ding taong nasa labas. Hello! Thank you! So try naman natin itong barbecue nila guys, sobrang haba. Ang anghang! Ay, sorry. Grabe talaga sila dito pag maanghang. Ang anghang, kailangan ko ng drink. Masarap siya guys, pero sobrang anghang lang talaga. How much? Raspberry. So, try natin to. First time ko tong matatry. Ang cute nito guys, kasi kanina wala tong wala tong ice. Tapos, nilalagyan pa pala to ng ice. Try na natin guys. First time ko tong matatry. Parang Coke lang pala. Kahit sobrang ginaw na dito guys. Gusto ko pa din uminom ng malamig. Sarap. Nasa Korea pa din ako ngayon guys. At tignan nyo naman tong nabili ko. Puti na strawberry. Ayan guys. First time ko lang makakita nito sa personal. At first time ko lang ding makakatikim nito. Ano kayang lasa ng puti na strawberry? Pero syempre guys, bumili din ako nito. Ito yung usual na nabibili natin guys. Pero iba to guys. Kasi tignan mo naman kumikinang siya. Para siyang para siyang laruan. Ayan, pero pagkain to guys. At bumili na din ako ng grapes. Kasi balita ko guys, sobrang tamis daw ng grapes dito sa Korea. Unahin natin tong puti na strawberry guys. Tignan mo naman Ayan, hinog na to siya. Pwede na to kainin. Kulay puti lang talaga siya. Taste test. The moment of truth. Let's go. Sarap. Medyo maasim siya guys, pero masarap siya. Parang kang kumakain ng mangga, ganun. Bet ko yung medyo maasim-asim. Parang kang kumakain ng mangga, pero ito malambot version. Isa pa. Ang sarap. Lasang strawberry pa din naman siya. Sobrang natuwa lang talaga ako dito kasi kulay puti na strawberry. Sobrang lambot niya guys. Meron pala akong tahin dito na dala guys. Try natin siya with tahin. Tignan mo naman guys, fresh na fresh. Hindi ko alam halos lahat ng nalalagyan ko ng tahin sumasarap lalo. Sarap. Next naman guys, try naman natin tong strawberry na kulay pasta. Ayan. Tignan mo naman guys, kumikinang talaga yung strawberry nila dito. Ay. Mas matamis to. Mas matamis to. Sarap. Ay, mas matamis to. Diba? Kumikinang. Guys, mas matamis to. Pero okay lang sa akin na hindi masyadong matamis yung puti guys. Kasi dream ko talaga makatikim ng strawberry na puti. Pero guys, mas masarap to. Try naman natin siya with tahin guys. Trust me, mas lalong sasarap to. Yan. Sabi na perfect
Perfect combo talaga to. Wala akong masabi. Tahin is the best among the rest. Mas masarap to na strawberry. Tikman naman natin tong grapes nila. Excited din ako dito guys kasi matamis daw talaga tong strawberry nila. Try na natin. Taste test. The moment of truth. Let's go. Tamis nga. Tapos guys, seedless yung ano nila. Grapes nila. Sarap. Lagyan natin ng tahin. Itatry natin itong mga pagkain na nabili ko sa 7-Eleven dito sa South Korea. Let's go. So, unahin natin to. Sobrang sikat na ito na drink dito sa Korea guys. Kaya gusto ko siyang matry. Kanina ko pa ito bit-bit pero hindi pa rin siya natutunaw. Marami nagsasabi na masarap daw to kaya gusto ko siyang matry kasi na-curious ako kung masarap ba talaga siya. Tapos ibubuhos mo lang siya dito. Hindi ko pa siya natitikman pero parang masarap nga. Try na natin. Let's go. Masarap nga. In fairness, para siyang milk and strawberry drink. Kahit malamig dito sa Korea guys, masarap pa din uminom ng malamig na drink. Next naman tong hotdog nila, cheese flavor to. Feeling ko ito yung sikat ngayon na kapag kinagat mo, may lalabas na cheese. So sana ito nga yun. Kasi walang nabibili ng ganun sa Pinas. So I hope ito na yun. Mainit pa siya. Taste test. Wala. Konti lang yung cheese niya pero masarap. Ito naman guys, first time ko itong matitikman. May kanin na siya na may kasamang ulam. So, yung kanin kanina, pinaghalo ko lang yung ulam at saka yung kanin. First time ko itong matatry guys kasi walang ganito sa Pinas. Parang ganito yung itsura niya guys. Pinaghalo ko na siya kanina tapos may microwave ko siya ng 2 minutes para uminit at lumambot yung kanin. Para siyang afritada. Pero mabango siya in fairness. First bite, parang pambata yung kutsara. In fairness, masarap siya. Masarap siya. Alam ko na, para siyang yung ginawa ko dati ng nori. Yung lasa niya guys, para siyang tuna na may nori. Yung DIY natin dati. Parang ganito yung lasa niya kasi may mayonnaise to eh. Masarap siya in fairness. Last but not the least, itong burger nila. First time ko ito matitikman guys. Mukha siyang masarap. Parang daming cheese sa loob. Parang hindi tinipid. Taste test. Not bad. Meron siyang patty. May cheese. Kaso maanghang. Hindi ko talaga gusto yung maanghang. Kasi umabdi yung tiyan ko kapag maanghang. Pero bet ko talaga to. Para siyang kambing. Pero hindi siya kambing. Ito pala yung feeds nila. So magpapakain tayo ng alpaca guys. So naamoy nila na may pagkain ka. Cute. Aray, wag ngipin. Dami pa nila oh, may puti. Pero yung iba ayaw kumain. Yung baby ayaw niya kumain. Para silang kambing guys, pero alpaca daw tawag nito. Wala akong nakitang gantong animal sa Pilipinas. Hello. Bye-bye. Bye-bye.